Umakyat na sa 42 ang bilang na nasawi sa loob ng 2 linggong pag-iral ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao. Samantala, umaabot naman sa mahigit 300 milyong piso ang inisyal na halaga ng mga ari-ariang sinira ng patuloy na pag-ulan at matinding pagbaha. Dating ulat ni Waywaya Macalma. 2 linggo nang nakakaranas ng masamang panahon ang Hilagang Mindanao at ilang parte ng Visayas na naging Tropical Depression Agaton na ngayon ay naging low pressure area na lamang. Dahil dito, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga apektadong pamilya. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 168,092 na pamilya o 809,686 na individual ang nagpalipas ng gabi sa higit 500 evacuation centers na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Maging ang bilang ng mga pasaherong stranded ay umakyat sa bilang ng higit 2,000 pasahero sa mga pantalan ng Mindanao at Visayas. Habang umabot sa 42 ang bilang ng mga nasawi na kung saan sa Northern Mindanao at Caraga Region ang mga nadagdag na nasawi, habang tumaas sa 8 ang bilang ng mga nawawalang katao at nananatili sa bilang na 65 ang naitalang sugatan. Sa Caraga Region, naitala ang pinakamataas sa bilang ng mga nasawi na nagtala sa 19. Nadagdag naman sa listahan ng mga lugar na nagdeklara ng State of Calamity. Ito ay ang mga probinsya ng Agusan del Norte, Surigao del Norte at ang bayan ng Cagdianaog, Dinagat Island. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 300 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Ayon kay Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, malaki na ang naging epekto ng sama ng panahon sa Eastern Visayas na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 1 taon. Karamihan kasi sa mga operasyon ng ahensya ay naantala at kinailangan lumikas ng ilang residente sa kaya naman, mahigpit na tinututukan pa rin ng NDRRMC ang mga lugar na naapektuhan ng low pressure area sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.